Maria Ibay, Councilor Timothy Oliver Sercal, ang ating Aksyon Kabataan Manila President, and Mr. Rogelio R.J. Kasupanan Jr., ang Aksyon Kabataan President. We are waiting po sa ating mga special guests. So I'm sure nandito na rin naman po itong ating mga bisita rin ngayong hapong ito. So tawagin na. Okay, para magbigay po ng mensahe naman po sa inyong lahat, tawagin naman natin ang ating congressman mula sa Distrito 2, ang kuya ng Distrito 2, Congressman Carlo Lopez. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating Leader President, Yan Ibay, former Councilor Nick Ibay, at sa ating Executive Director, John. Magandang umaga po. Mga kasama ko, nandito po, former Congressman, aking laging kasama, Amado Bagansing, Maling Babalik, future Congressman, JTD, Joel Villanueva, future Congressman, Joey Uy. At sa aking mga kadistrito, ating Presidente kay Shakira Santos. Magandang araw po. Ako'y nagulat dahil napakarami ninyo. Hindi kayo nasilaw. Tama ba? Sa kabila ng pagkukunsya, sa kabila ng intriga, sa kabila ng pagsusuhol, nandito kayo at naninindigan para sa aksyon. At alam ko naman na hindi kayo magsisisi. Dahil ang ating pinuno ng aksyon ay isang tao na alam natin na makakapag-deliver ng tamang serbisyo para sa Maynila. At alam natin niya kung sino yan. Si Yorme Isko Moreno. Ako naman po bilang naging congressman ng ikalawang distrito ng Manila ay ang aming pamilyang Lopez po ay talaga namang nakatuon sa kabataan. Kung sasaliwain ko po ang ama ko po na si Jim Lopez ang siyang nag-establish po ng National Youth Commission. Siya po ang gumawa ng batas para po maitatag ang National Youth Commission. At ako naman po, noong panahon po, merong movement o merong pagtatanggal ng mga kabataan, SK, ako po ay kumontra dahil mahal ko po ang kabataan. Gusto ko na magkaroon kayo ng representasyon sa lahat ng barangay ng Maynila at sa buong bansa. Kaya yan po ang mga maliit kong pwedeng ipagmalaki na ginawa ko po noong panahon ko. At kung tingin naman po ng ikalawang distrito, na yan po ay muli kong gagawin, ay sana naman po tulungan nyo ako. Kung hindi naman, okay lang. Pero yan po ay nagawa na natin at gagawin ko. At ako po ay full support sa inyong lahat, sa lahat po ng kabataan. Full support po ang inyong lingkod na si Congressman Carlo Lopez. Bago po ako nagtapos, no? Nandito po, gusto ko lang po pagkitin. Nandito na po, palakpakan po natin. Yorme Isko Moreno. Nandito na po. Ayan. Balik na yan. Bibilisan ko na. Ang estado po natin ngayon, alam na po natin. Ang magiging tadhana ng Maynila sa kasaysayan ng Maynila, itong tao na ito ang magbibigay ng lunas sa maraming problema ng Maynila. At dito na po siya at alam po natin babalik na siya. Kaya sa ating pong mga kabataan, ako'y natutuwa sa inyong lahat na nandito kayo ngayon at kayo ang makakasama ng ating pong mahal na Yorme Isko Moreno
dahil nanindigan po kayo. Hindi kayo, ulitin ko, hindi kayo nasilaw sa mga makikislat at magagandang salita nila. Nandito kayo dahil kayo ay naniniwala at meron kayong paninindigan. Kaya muli, ako po ay nagpapasalamat na nandito kayo at sinasamahan nyo ang aksyon para sa magagandang advokasya ng ating pong mahal na Yorme Isko Moreno at ng kanya pong kasama na si Vice Chief Atienza. Hindi na po ako magpapakatagal, Yorme. Gusto ko pa sana magsalita ng isang oras kasi mahina yung palakpak ng ikalawang distrito ng Manila. Dahil pumalakpak sila sa akin. Okay na, pwede na yan. Pwede na nila akong paalisin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang pagkakali po sa inyo. Maraming salamat, Congressman Carlo Lopez. Palakpakan naman po na. Congressman Carlo Lopez. At ngayon naman po, ayan, para bigyan tayo ng isang magandang mensahe para sa inyong lahat na mga kabataan, hindi ko napapatagalin ang muling magbabalik at ang pinakamahusay na alkalde sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin, Yorme Isko Moreno! Opo kayo. Hi! Kayo ba'y nakakain na lahat? Daming may asim dito ah. Kung inabot niyo ako ng 23 anyos ako. But anyway, I'm grateful to each and every one of you. Chichi Atienza is on her way. Na-traffic lang kami rito, namali kami ng daan. Dami inuhugay nito, lumasin dito. Grabe. But anyway, good afternoon, ladies and gentlemen, the youth of Manila. Happy Sunday. I hope there will be more happy Sundays in our life in the city of Manila in the coming months and years. I'd like to recognize ito congressman na ito yung namimiss ng kabataan sa 5th District. Kasi nung araw, every year, gusto ko rin sila makita. Yan. Every year, merong sports fest ang Kabaka. Hindi sa barangay, kundi sa buong District 5. It's a district level competition done for so many decades under his leadership. Be that as it may, medyo nalulungkot tayo ngayon. Mukhang nakalimutan na yata yung mga gawain pang kabataan. Yung iba nating ilang Crocs. Usong-uso yata yung Crocs yun. Maganda yata ang tsinelas yun, no? Yung Crocs, no? Ang nauuso na lang, puro AX, tupad. Nila na yun ay additional program lamang ng ating pamahalaan. Ang tawag ko doon ay sa madaling salita, mas madaling maintindihan to eh. Whether tawagin mong AKAP yan, AX yan, o ano pa man. Ang tawag ko dyan, ipinagtatawid natin na tulong sa ating mga nahihirapang kababayan. I, for one, as a former Undersecretary of DSWD, I know the basic principle of extending such financial assistance. But that is not the job of being a congressman. Congressman, hindi yan dumidila habang nagpapapicture.
Ayan. Ano tawag? Ano yung pagtapos ng ano yan? No? Pray over nila. Yung first collection, second collection. Ako, may kilala akong congressman sa Maynila. Magdadasal yun. Tapos, ay siyempre, lahat ng kanyang mga nasasakupan, tutulong naman sa simbahan. Tama naman. Obligasyon natin yun. Basta kahit ano religion, pangkalatan, usually may obligasyon tayo sa ating simbahan. Pero siya kukolekta. Yung bishop na yun, meron yung payong. Sasalukin lahat. Pagbigay na ng mga tulong ng mga nasasakupan, no? Iahagis niyo yun sa taas. Ito para sa langit. Lahat ng bumaksak para sa akin. Kaya ang ganda ng mga ano, ha? Diyos ko. Saan ba nakakabili ng Crocs? So, titignan niyo yung mga binabanggit ko, unti-unting lumalayo, kayo mga kabataan kayo, will be, somewhere along the way, one of you here will be counselor. One of you here will be vice mayor. One of you here will be congressman. Or even mayor, for that matter. Huwag kayong lalayo sa tunay na layunin ng public office. Today, we are culminating our organization, honing, going to group, going to a journey where I think sa pagsali ninyo sa Action Manila, through the leadership of Yan Yan, ang intention ninyo ay kayo'y makatulong sa pagtataguyod ng maayos at magandang kinabukasan ng ating pamayanan. Unless you have any other reason, huwag kayong mag-alala. Todits. It's always about coming together, forming a group, and delivering what we have promised, or fulfilling our aspirations, dreams, and visions, so that the next generation will see what we have done during our time, para meron naman silang magiging bagong daan na gabay na tatahakin ng mga salitahin natin. So, yung binabanggit ko kanina, unti-unti, yung ibang congressman, lumalayo na sa tawag ng tungkulin. Ang napapansin ko ngayon, para bang pasonsyo yung Congress? Pagandahan, padiinan. Kaya yung isang kakilala ko, pinalibutan ng mga Crocs na may pagpasonsyo din. So, the point is, wala namang masamang mag-asama ng mga bagay sa buhay. Manupat ito'y pinagsikapan ninyo. Marami sa inyo dito, malamang estudyante pa. Nangangarap din kayo umangat sa buhay. But never ever forget, never ever forget na ang pinaglilingkuran natin ay hindi kapwa politiko. Ang pinaglilingkuran natin ay ang mamamayang ating nasasakupan. Never ever forget that thought. Some of you here are officials of the respective youth community in the barangay. Alalahanin ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong isipan, noong unang araw, the first day, that day, or what you call
nagdesisyon ka, alalahanin ninyo sa inyong isipan, ano nga ba ang intention ko sa pagsali bilang SK chairman, bilang SK kagawad, bilang leader ng organisasyon. Yun, remind yourself of such thought because yun ang naging anchor ninyo to pursue such field, to be of service to others. Yan ang wag na wag nyong lilimutin. Sa mundo ng public service or politics, you will face a lot of clouds in your eyes. A lot of clouds. Ayan ay talaga nakapagpapalabo ng mata. Yang mga ulap sa harapan natin. So, you must learn paano hahawiin ang ulap upang maibalik muli ang malinaw mong pananaw sa iyong tatahaking landas o tinatahak na landas, which is ang paglilingkod sa kapwa. Kaya kayo, masaya kami na sumama kayo sa ganitong organisasyon because Joey Oy, Amado Bagatsin, Carl Lopez, JTV, Ernix, at Apple Nieto, sila ay pinakisuyuan ko na naway magbalik sa paglilingkod upang maibalik yung mga nauna nang nakita ko nung araw kung saan sila ay may pagkilos sa ating mamamayan. Hindi lamang kung ano yung may bibigay nating candy ngayon na napakatamis sa panlasa ng tao. Kung hindi kung anong mabibigay natin pwedeng pakinabangan nila sa kasalukuyan at pakinabangan ng mga anak nila sa mga darating na panahon. Kaya ang pagsalin nyo dito ay may kaakibat na responsibilidad. Ako naman ay magpapaalala, may panahon pa kayong umatras. May panahon pa kayong magbago ang isip. Ngunit kung kayo naman, desidido na, in our own little way, with our team, under Aksyon Demokratiko, we will do our best na hindi kayo mapahiya sa pagsama ninyo sa amin, sa aming kakaakin. Like you, I started very young. I started at the age of 23. The youngest councilor ever elected in the city of Manila. The youngest vice mayor ever elected in the city of Manila. The youngest mayor-elect in the city of Manila because it was then one of the great mayor of Manila. We call them, panahon nila Amado to, nung bata pa sila, si Yeba. Naalala niyo pa ba si Yeba? Yeba. Gatpuno Antonio Villegas. He was called Yeba because Yeba means young, energetic, brilliant achiever. But he became mayor through natural succession. I became mayor through election at a very young age. So, my point saying that to you is that it is achievable. Pwedeng mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Basta yung sinabi ko na sa pauna kong salita ay hindi nyo lilimutin ang dahilan. No matter what will be the consequences of your choices in politics, as long that choice prioritize or we prioritize
our people. Pwede kang ipako sa krus, akusahan ka ng kung sino-sino, ng kapwa mo politiko. Pwede kang hagisan ng putik. But you have to stay in the course. Stay in that belief of yours. Stay in that principle. And your reason joining such group, joining and participating sa kurso na kung saan ang hangat lang naman natin may angat ang pamumuhay at katayuan ng mga batang Maynila sa ating lungsod. Today is the court establishing Action Youth of Manila. Today is history and you're part of it. Today is the beginning of wherein ang lahat ng kabataan sa lungsod ng Maynila ay magsasama-sama at may hikayat ninyo dahil sa inyong kagalingan na tayo ay tumungo sa lungsod na kung saan darating na matino, matiwasay at panatag ang pamumuhay. Yun ang ating layunin. Palakasin ang kabataan. Palakasin at mag-participate. Huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob pag kayo'y nakaririnig na kabata-bata mo pa eh. Eh ako, pabalik na. Ikaw, papunta pala. That's true. We, as young individuals, may seek the wisdom of our elders. We must ask, like katulad ng sinabi ni Confucius, he who asks question is a fool for that moment, he who does not is a fool forever. Practicing such saying is that we will always respect our elders. We will always ask for their wisdom and what experience that they had in the past. But we as youth, gamitin natin ang lakas, init, yung pag-aapoy, pag-aalap ng inyong damdamin na ayusin ang ating pamayanan katulad ng pakikipaglaban para sa kabataan na ginawa ni Yan Yan Ibay. Hindi siya nagpatiklo kahit na medyo siya'y pinagtutulungan. For that, I'm very proud. I'm very proud. Hindi ako nagkamali kay Yan Yan. I'm very proud because some of you here, nakasama ko sa isang hotel. At sinasabi ko sa inyo, bigyan natin ng pagkakataon si Yan Yan mamuno sa SK Federation. Please, matapos ang ilong ko, na makasasalubong ko kayo sa kalsada, Eskinita, Avenida, Boulevard ng lungsod ng Maynila na may isang bata tayong natagpuan. Diamante sa buhanginan. Yan, si Yan Yan Ibay. Mahirap yung ginawa ko, Rich. Sa totoo lang. Pero pinakita niya sa inyo, kahit sa murang edad, napapalibutan ng may mga nakatatanda sa kanya, nanindigan siya. At the same time, while she was firm about what she believes, that what is right and what is wrong, she continued to show respect to our elders. Yan ang simbolo ng kabataan ng lungsod ng Maynila. Magandang tularan, sana si Yan Yan mabasa sa ulan. Ang mga
mabubuti, dapat dumarami. We're very proud of you, Richard and I, and your team. At least, hindi kami nagkamali sa iyo. Kayo naman, nais ko ipakilala sa inyo ang aking partner, isa rin bata, political science graduate. Nakita niya na ang katatayuan ng mundo ng public service at a very young age. Isang misyonaryo, broadcaster, nag-aral. Higit sa lahat, may asim pa. Katulad niyo siya. Mukha lang 19. Naintindihan niyo na yun. Pamilyado. At proud na ang partner ko ay babae sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin, Chichi Atienza. So sa inyong lahat na naparito, maraming salamat. Linggo ngayon, dapat kasama niyo ang pamilya ninyo. At inalay niyo sa amin. Huwag kayong mag-alala naman. Liyawa ang Diyos. Si Daddy A. Mga taga 5th District. Si JTV. Joey Oy. Ang papalit sa unyamong pastor. Yung mga kabataan babae, mag-ingat kayo doon, ha? Ako, kumakadila, kala ko, buhay, haba ng dila. Hindi, pero alam mo, sa Biblia, ewan ko, alam niyo ako, hindi ako religious. Isa lang ang alam ko. Ha? Si Papa Jesus, si Mama Mary. Isa lang alam ko, laging may Diyos. Pero hindi ko po alam ang mga nilalaman ng Biblia. At ang lagi kong kayang gawin ay magdasal. Diretso kasi sabi ng nanay ko, kahit anong oras daw, pwede mong makausap ang Diyos. Kaya huwag mong pagkakaitan ng sarili mong makausap ang Diyos. Pero yung isang politiko, gagamitin niya yung reliyon para sa politika. Wow! Anong tawag doon? Bulaang. Di ba may ganun ba yun sa Biblia? Ganun daw yun eh, yung mga kampo ni Satanas, ilalabas sa... Ewan ko lang ha, kinukwento lang ko na matatanda. Tanong niyo to sa nanay ninyo, o kaya sa lola ninyo. Hindi, ako lang ha, ako yun naman yung akin. Ano? Yung ilalabas yun, kunwari, anghel. Ilalabas yun ng demonyo sa lupa. Tapos para bumuo ng mga nasasakupan niya, unti-unti. Yung pala ay masama ang intention. Sad to say, but anyway, that's for the people to judge. We are not about, I don't care. Hindi ko na siya mabuto. Ganun lang kasi ito yun eh. Tama ba? Pero, mag-ingat kayo. Saka mana-mana pala yan, ano? Walang kaiyan ko, tatlo-tatlo sila sa isang distrito. Kabiri. May mga taga-ibang distrito, siya sa atin ninyo. Maduduwal kayo. Ako naiya ako. Sa totoo lang. Naano na ako ba? Kapal box. Bagay kasi yung buhaya maganda sa pag, ano? Maganda sa sapatos, matibay, yung makapal. Yeah, pero magbabayaran nila yan sa tao. Basta tayo dito, sama-sama tayo. Ituro natin ang tamang daan.
tulungan nyo kami magtaguyod ng mga programa kapaki-pakinabang sa ating nasasakupan. Tao muna. Tao muna. Hindi pamilya nila. Tao muna. So, anyway, are you guys ready? Yes! Baka mamaya pagka gumawa ng hikes, ha? Tayo-tayo lang naman po eh. Basta importante, tulong-tulong na lang tayo. Tapos hayaan natin ang taong bayan ng mamusga. Yun na lang siguro, no? O ready na ba kayo, District 1? District 2, ready na kayo? District 3? District 4? District 5? District 6? Yan. Sana siya yan. Baka matanggal ang kaulit ang komite. Huwag ka mag-alala. 1 minute recess. At least yung vice mayor ko, tingnan niyo naman, sexy. Hindi mahilig sa recess yan eh. Ang favorite subject niya, mag-aral. Hindi mag-recess. 1 minutong pagpapahinga. Ipagpahinga na natin ang matagalan. Total, tapos na ang recess subject. Sabay-sabay na tayo kumanta. Samahan niyo nga ako. Tan, tan, tan. One more time with feelings. Piloso mo talaga mga taga-Maynila. Only, the good thing about being Batang Maynila, ikaw yung nakakaintindi ng utak, ng tataba ng utak ng mga Batang Maynila. I mean, we speak the same language. We live in the same community. We grew up in the same community and neighborhood. So only all of us can understand each other. But I'm happy and grateful. Chichi and I and the entire team is happy today and grateful to each and every one of you. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming layunin. Kayo na mga kabataan ang nagpapalakas ng loob sa amin. Basta ang mga uubusin natin dyan, Benton, Chihuahua, yung Bulang, yung Pastor, tapos yung isa, babalik natin sa Magallanes. Yung isa naman, yung gwapo sa Tondo, at least nanindigan, kahit bata pa. Uy, ayun naman, maganda naman yung suba. At least mananalo na tayo sa Olympics sa gold. Hayaan nyo na yung ate ko. Let's pray. Mahal ko yung mga yan. Kahit na medyo masasakit na yung sinasabi sa akin ng mga yan. Ganun lang talaga yung mag-shota. Magkaiwalay na. Huwag ka nang bumalik! Yan yun na. Mahal ko yan ngayon. Kaya sabi ko. Ang tataba ng utak ko.
Hindi, wala lang, cargo yung mga yan. Kaya ako naman sabi ko nga sa inyo kanina eh, di ba? Focus. Continue. Eye on the ball. Yeah? It's always about the people of Manila, not about us. Yeah? So the least thing that we can do is to respect them. And mag-alay tayo ng kanta sa kanila. Ganun. Tan, first honor. I love you. Mahal ko kayo. Sabihin niyo sa mga nanay ninyo, tatay ninyo, lalo na yung mga paborito ko, yung mga lolo't lola nyo. Pumanatag na sila, ibabalik ko yung mga nawala sa kanila. Okay. Bilang panguli, straight tayo, ha? Straight tayo, ha? Straight. Straight. Ay, bakla ka? Oo, talaga. Talaga straight. Yung bakla ko. Hindi, sabi ko, straight tayo. Straight game. Ah. Straight. Straight, buong partido. Yan. To each and every one of you, I challenge you, do the hard way. It is not impossible. It is doable. We've done it in the past. And I think, kayo ng mga kabataan dito, kaya ninyo din gawin yan sa darating na ilang buwan. I believe in you. We can go straight, buong partido, Aksyon Demokratiko, straight, your best choice. Zero sa ladies' choice. Tan, tan. Okay. No pressure, no pressure. No pressure. Talaga? Uy, happy ba yung mga estudyante ng UDM na kausap ng Palawan? Hindi, noon dati. Hindi, pinag-uusapan naman natin dati. Yung mga taga-PLF. Basta nung araw itong pinag-uusapan natin, ha? Yung sa kaya, hindi ko alam, may kayo naman niya. Ha? Sige. Sige, basta nasabi ko, I'm grateful on behalf of our group. Tatanawin namin tong malaking utang na loob at bilang kabayaran ay maglilingkod naman kami ng umaga, ng tanghali, ng gabi, ng hating gabi, at madaling araw. Ibabalik natin ang bilis kilos sa lungsod ng Manila. Magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng buong Pagkakataon. Manila! Muli maraming salamat Mayor Isko. Palakpakan naman po natin ang kapana Isko G! Muli maraming salamat Mayor Isko Moreno Dumagoso. Bilang isang lingkod bayan ay humahanga po kami sa inyong dedikasyon at prinsipyo para ilaban ang sigaw ng Maynila. Aksyon Youth Manila! Pwede bang iparinig muli natin kay Yorme ang sinisigaw ng mga batang Maynila? Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Namin ngayon ang sinisigaw ng Distrito 3, Congresswoman Joanna Maulin Apon Nieto Rodriguez. Alright. Okay.
hapon na sa inyong lahat, sa ating mga SK. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. At syempre, ngayon ko pa lang ako nakilala. Ako si Ate Apple at ako ang... Ay, thank you. Thank you. Ayan, mula sa 3rd District at ako ay napili ni Yorme na maging katuwang naman sa 2nd Distrito ng Maynila. At maraming salamat sa pagtanggap Yorme Squad Vice Chi at syempre sa lahat ng mga Yorme's Choice. Maraming salamat. Ang aking tanging mensahe lamang sa ating mga SK, ipaglaban natin yung ating karapatan. At mabuhay ang mga kabataan. Muli, maraming salamat at ingat kayo sa inyong pagpunta. Naku, makikahiya nyo kasi sa 3rd District. Kailangan natin pa marami sa 3rd District. Pero, bigla ko nahiya. Okay lang ba taga-3rd? Share ko yung pagkanta ko, Vice G. Okay lang. Ako na yan. Okay na ba? Ayan, sige. Pagka sumakit na lang yung tenga nyo, takpan nyo na lang na. Tawag ng aking damdamin ay kayo at walang iba. Ang lahat sa akin ay kayo lang talaga. Puso'y magpanunuhay. Ang pag-ibig ko'y malapit na magsabi nga ni Yorme, malapit na magpasko, kaya aako ang apple sa ating distrito. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Yorme at Vice Chief, maraming salamat. At sa aking mga kasamahan sa Yorme's Choice. Maraming salamat! Thank you! I love you all! Muli maraming salamat po, Congresswoman Apple Nieto. At ngayon naman po, syempre, hindi magpapahuli. Congressman sa ika-4 na distrito ng Maynila, Congressman Joel JPB Villanueva! Si Apo lang mong galing doon. Alam niyo naman batang kalyo, totoo eh. Magandang hapon po sa inyo lahat. Talagang napakasaya pagdating sa kabataan eh. At natapos na muna namin last week noong 30th season na magbola o magdroga. At nakita natin ang programa natin sa Quadro, yung kabataan, buhay na buhay. Kaya sabi ko kay Yorme, pagbalik niya sa City Hall, baka pwedeng tanghalin ang District 4 bilang sports capital ng Luzon, ng Maynila. Kaya lang nalulungkot ako kanina nandun ako sa likod. Siguro, hindi niya alam, katabi niya yung isang kasama ko, si Bob. May nagkikwentuhang mga SK. Sabi, si JTV ba yun? Oo. Yan yung basakulero eh, no? Ay, hindi yung basakulero. Eh, kasi nakita. Lagi raw ako sumisigaw sa session hall. O kasama ni Yan. Pero ang buong katotohanan po noon, tama yung mensahe ni Yorme. Tama yung mensahe ni Yan kanina. Tama yung mensahe ni Apple. Kapag meron tayong ipinaglalaban, huwag niyong ititikong ang bibig ninyo. Sapagkat hindi tayo magkakamali. Kapag ang sinasabi natin, ang ipinaglalaban natin, ay laging tama. Tama ba yun? Tama! Huwag kayong mahihiyang magsalita, magpahayag ng inyong damdamin, lalo na kayong mga kabataan. Huwag niyong ititikong ang bibig ninyo. Kung kami man ay nakikita ninyo nagsasalita doon,
Bagamat alam namin argabyado kami sa numero nila, pinapakita lang namin na itong grupo ni Yorme marunong tumayo sa kanilang mga sariling paa at merong prinsipyo at paninindigan pagdating sa mga isyong ipinaglalaban sa loob ng Konseho ng Maynila. Yan. Kaya tuwing may session kami, nagte-text kami niyan yan. Tito, magsasalita po ako mamaya. At lagi ko sa kanyang sinasabi, magsalita ka, basta tatandaan mo, kaming mga kasamahan mo, nandito lang kami sa Getty sa likod. Kaya tuwing tatayo at magsasalita si Yan sa podium, makikita ninyo, pumepwesto na agad ako sa likod. Pumepwesto na yung mga kasamahan namin sa gilid. Sapagkat ipinapakita namin sa mga kasamahan namin hindi kakampi, hindi namin iiwan ang laban ni Yan Ibay sa loob ng Konseho. Kaya ganoon lang. Kaya itong pagkitipo na ito ng mga kabataan ay merong malaking kahulugan. Hindi lang ito, nagsasaya tayo dito, nagbabanding tayo. Paglabas ninyo dito, dala-dala ninyo yung organisasyon na kinabibilangan ninyo. Sapagkat pag kayo ay nagpakita ng kainaan, nagpakita kayo na hindi kayo seryoso, yan ay magiging refleksyon ng samahan na kinabibilangan ninyo, pati ng sarili ninyo. Hindi ko binubuhat ang sarili ko sapagkat kung si Yorme ang pinakabatang naging konsihal, masasabi kong ako naman ang isa sa pinakabatang naging barangay chairman na 25. Sabi ko nga, kapag may mga patawag noon at alam kong hindi ko naman susuportahan, hindi ako pupunta. Sabi ni Boss Danny, puntahan mo, sayang din. Alam kong hindi ko susuportahan. Okay lang. Pero nandito ngayon yung isang batang kalye, dating kagawad, naging chairman, isang ordinaryong batang kalye, walang kamag-anak na politiko, baka matsambahan sila. Baka next year, ang congressman ng 4, isang batang kalye na katulad na nagsasalita sa inyo. Kaya, pakahalagaan ninyo, itong organisasyon na ito, pagtibayin ninyo, magsama-sama kayo, mag-uusap kayo, magbigkis-bigkis kayo ng mga kamay upang sa gayon, sama-sama tayo pagdating ng panahon para iluklok natin muli at ayusin ang lungsod ng Maynila sa ating hinaharap. Yorme, may nag-text sa akin, may kasabay tayo ngayon, yung kabila. Meron din sila ngayon ganito. Sinabayan tayo at tinatawag nila yung kanila sa atin Action Youth. Meron naman sila ngayon doon Action Dugyot. So kasalukuyan nagaganap yun, boss. Kaya aabangan natin. Kaya muli mo. Action Youth, bilis kilos tayo. O yun naman, dugyot, bagang kilos. Kaya muli po, congratulations sa inyo lahat. Pagkita-kita po tayo sa mga dating na araw. Ito po si JD Villanueva, ang batang kalye ng Sampaloc. Maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman Joel JTV Villanueva. Dire-diretso sa ating mga kabataan. Huwag na natin patagilin yan, partner. Sino ba yung susunod? Tawagin na po natin ang ama ng Kabaka, tunay na ama ng Distrito 5, Congressman Amado Bagatsi! Salamat. Sampalo po. Ito yung isapak din sa mga ito. Ito ang puno ng asin, ako asin lang. Pero sa kanila ako, dahil kahit gusto magsalita, gusto ko lang ihambing itong samahan na ito sa ating dutingin yung alkalde, si Yorme. Ang kailangan talaga, bilis kilos. Pero namumukod kami ang bilis kilos ng ating Yorme. Matagal na ako sa Maynila. Okay? I've served for 20 years as a congressman. Nakita ko ng political landscape sa Maynila.
isa sa mabuting mayor itong ating Yorme ito. Bakit ko sinasabi yan? Sa larangan ng edukasyon, siya lang ang nakapagpatayo ng high-rise. Ang mga public school, puro high-rise. Bakit? Sa panahon ni Yorme, meron na rin Manila Science, halos sa linya ng mga Benil, Lasal, at PWU. Tapos meron pa siyang sa Almario, sa Tondo. In other words, pinakikita lang ating kandidato, ang ating Yorme. Pagka may imahinasyon ka, may concern ka sa kabataan, sa larangan ng edukasyon, hindi mahuhuli ang public school sa private school. Air condition sila, air condition din ang nagawa ni Yorme. O sa kaya nakakita niya. So, nakita nyo, mabilis kumilos, may vision for our city. Many are called, few are chosen. Baka ang ating kandidato, ang ating Yorme, may track record. And kaya sa bumabalik, sinisigaw ninyo because he is the chosen one. He is the chosen one to lead the city. Kaya sa pa, ito ang magandang gagawin ni Yorme, nakasama rin kami. Alam ng 5 distrito ang Sports Fest. Alam ng 4 distrito ang iyon, magbola, huwag magdroga. Ilan dito nag-aral sa public school? Tatanungin ko kayo, okay? Sa college, meron sports program, NCAA. Sa university, meron UAAP. Tanungin kayo, meron ba kayo narinig na isang liga para sa mga pampublikong paaralan? Meron ba kayo narinig mula sa pool? Wala. Ano ibig sabihin yan? Ang mga taga-public school, hindi marunong mag-sports. Di ba? And yet, gusto ko lang paalala sa inyo, yan si Kaloy o sa anong distrito yan sa 5. Sa Kabaka Sports Fest, patambling-tambling lang yan noong araw, 19 years old. Pero, ano ang nangyari ngayon? More than 100 million pesos ang kanyang nakuhang benepisyo. May pera na ngayon sa sports. So, ang gagawin ng Team Yorme, Yorme's Choice, pag tayo po ay nandiyan na, gagawa si Yorme kasama kami ng isang sports program similar to NCAA, UAAP. Na lahat ng talento ng mga batang pampublikong paaralan ay mapibigyan natin at sila ay magkakaroon ng maraming kaloy-yulo na hugot sa Maynila. Hindi lang basketball, hindi lang volleyball, track and field, gymnast, lahat. Kung ano ang meron ng public and private school, magkakaroon din ang public school. Yan ay ngayon lang magagawa sa istorya ng Metro Manila or Manila. So, ito ang ating sinamahan. A man of vision, Piliskinos, may performance, hindi daldal. Ang usapan ngayon ay malungkot, puro ayeks tupad. Lahat ng congressman, lahat ng public official ngayon, kaya magbigay niyan. Pero yung vision, yung pagmamahal sa mahirap, yung pagkalinga sa mga seniors, sa kabataan, yun, sa puso ng gagaling yun. Kaya itong ating magiging ama ng lungsod ng Maynila, I'm proud to be associated with him. I'm proud to be a part of his ticket, and I'm happy I can still witness the development and the progress of the city of Manila and make it once again the premier city of the entire Philippines. So, sama kayo mga kabataan, sama tayo dyan. Yan ang ating leader. Hindi kayo lalayo, Isko Moreno Yorme. So, action ang pangalan ng ating grupo, Action Youth. I hope you will respond to the challenge. Tanggapin niyo hamon at makiisa kayo sa isang magandang bukas para sa ating lungsod at yan ay para sa inyong kinabukasan. Congratulations, magandang tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat po, Congressman Amado Bagat. Serbisyo, hindi negosyo. Ang magiging congressman, palakpakan natin, Congressman Luis Joey Uy
Isang magandang hapon sa inyo lahat sa Action Youth ng Manila. Si Marian, kung iba sa inyo, hindi kilala si Joey Uy. Si Joey hindi masyadong masalita. Pero hindi nangangako. Pero hanggang tumulong sa abot ng aking mga kaya. Pero ang mga proyekto ko, iba approach ko sa politika. Noong 2004, hanggang sa pangkasalukuyan, 21 years na kami. Dire-diretso ang serbisyo namin. May eleksyon man o wala. At karamihan ng aking mga programa ay para sa mga kabataan. Ang pet project ko, yung mga daycare center, sineselebrate namin taon-taon ng United Nations. Meron din kaming libreng tuli, libreng gamot taon-taon. Nag-start kami from almost 2,000. Noong last year, naka 3,600 kami, libre lahat yun. At meron din kami mga libreng notaryo. Libreng 10 kasal, buwan. At sa opisina namin, lahat po libre. Hindi lang namin tinatanggap yung mga deed of sale. Basta may kaperahan, hindi po namin ginagawa sa aming opisina. At ako'y natutuwa na nakasama ko ang ating Yormes ko dahil nung ako'y first time na naging konsyal ay third termer ni Yorme. Nanalo po ako bilang independyente sa ika-6 na distrito ng Maynila dahil sa 6th district po ako po yung first Filipino-Chinese, first independent, saka hindi po ako nadala ng kapatiran ng iglesia. At wala pong nananalong hindi nadadala. Nakachamba po ang Joey Uy. At nakatapos po ng aking termino, ay lipat ko sa aking panganay na anak na si Christian Joey Uy. At ngayon bumalik ako, nakachamba ulit. At sa akin, ang programa ko po sa kabataan ulit, yung scholarship. Dahil sa distrito namin, nawala po yung scholarship. Nung kami nagpatawag nung July hanggang September, nadinig yung programa ko, Yorme, hinapol nila yung scholarship, pero financial assistance yun. Dahil ang scholarship, nag-uumpisa yan mula sa first day ng pag-aaral until the end of the school year. So, kaya hindi ko muna yung iba, sasabihin na lang namin pag malapit na yung eleksyon dahil ginagaya po nung lolo namin sa distrito. Muli, sana kami po yung maasa sa Action Youth ng Manila na dapat, kagaya ni Joey Uy, kilala ko ng mga tiga 6th District, iisa lang ang kulay ko. Kapag pula, kapag puti. Saka sa akin, kapag tama, kapag mali. Hindi po bumabalingbing ang uy. Kilala po yan mga politiko, maging ang kabataan sa ika-6 na distrito ng Maynila. At maraming salamat sa aksyon na team ng Manila na sa tulong na binibigay nyo. At kinukongratulate ko rin kayo lahat sa pamumuno po ng ating SK Chairman, SK Fed Councilor Yanyan Ibay, sa ating pong Mayor, Yorme Isko Moreno, ating magiging Vice Mayor Chia Chensa, at sa aking mga kasamang konsyel sa Action Team. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat at isang magandang hapon po. Wala po siya dito, ay gusto po natin bigyan ng pansin ang magbibigay ng bukod tanging serbisyo, bagong tulo, bagong kongreso, Congressman Ernest Jonicio! And of course, maraming salamat sa ating mga minamahal na Congressman. Kuning ang handa na ang Yormes Choice sa Maynila upang maging katuwang ang tambalang Isko Haji Atienza. Yes, tama ka dyan, partner. At ngayon naman, syempre gusto rin natin marinig ang mensahe ng ating bagong ilaw ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza!
1, District 2, District 3. Ito ka kayo? District 3, District 4, District 5. Parang tahimik yun para sa 5 ah. District 5! District 6! Gutom na nga kayo. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Pero, ngayon, ako ay katambal ng ating mahal na si Yorme Isko Moreno Domagoso. Alam niyo, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon. Siguro narinig niyo na yung joke ko tungkol sa kamukha ko, Kuya Kim ko, no? Tama ba? Sa District 5, parang ayaw niyo na marinig yun. Pero sa ibang distrito, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. 7 years po umikot ako dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Nakita ko, mga kabataan, na kahit ano pala ang iyak ng ating mga kababayan, pati ng mga kabataan. Kung ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, mamatarin tayong lahat. Kaya nung ako'y tinanong ni Yorme na maging kanyang katambal, binigay ko po kaagad ang aking matamis na oo. Pamilyado na ako, no? May 3 na ako anak, akong bata. Pwede rin naman ako magmukhang kabataan nyo. De, pero alam nyo, alam ko na ang mga kabataan ngayon, ang sinisigaw ng kanilang puso ay marinig sila at maintindihan at mabigyan ng karapat-dapat na respeto. Dahil alam nyo, sa 3 anak ko na halos kaedad na ninyo, opo, teenagers na po ang aking mga anak. Mukha lang akong matanda, pero matanda na po ang aking mga anak kagaya ninyo. Pero alam ko ang kagustuhan nyo na mabigyan kayo ng boses. Dahil alam nyo, nung panahon ng aking ama, na naging aktibo ako sa SK Federation, nakita ko ibang-iba talaga ngayon kesa dati. Ngayon, ang mga kabataan mulat. Ngayon, ang mga kabataan meron ng perspektibo na minsan dapat nating pinakikinggan. At dapat yan sinusuportahan kayo, minamahal kayo, at inaalagaan kayo. I love you, Mama. Alam nyo, ang ina-applyan kong trabaho ay maging vice alcalde ni Yorme. Hindi po ako bago sa mundo ng politika. Bagamat ngayon lang ako tumakbo, pero simula nung bata pa po ako, kasing aktibo nyo na po ako dahil yung tatay ko, Vice Mayor ng Maynila, ako po ang dakila niyang buntot na tinuruan niya kung paano gumawa ng batas. Ang trabaho ng Vice Mayor ay maging presiding officer, makinig sa konseho, maging mulat sa mga bagong batas na isusulong para makatulong sa inyo. Alam ko, sa pamumuno ng inyong SK Federation President, Konsehala Yanyan, kayo po ay nasa mabuting kamay. Kaya palakpakan natin si Konsehala Yanyan dahil sa pinakita niya at pinamalas niya na kagalingan ng mga kabataan. Alam ko, si Konsehala Yanyan ay isang simbolo. Simbolo ng bawat SK na nandito ngayon sa kwartong ito. Alam ko, lahat kayo, meron kayong hinaing na gusto nyong marinig. At dapat, ang vice alcalde ninyo ay marunong makinig sa inyo. SK, Action Youth Manila, kumain na kayo ng marami. Magpahinga na kayo habang kaya pa. Dahil sa pamumuno ni Yorme at ni Chia Atienza, wala na po tayong recess. At hindi na po tayo magpapahinga ng 1 minuto dahil marami tayong gagawin para makatulong sa mga kabataan. Alam nyo, papahapyawan ko lang dahil ayoko sana maging masyadong seryoso ngayong hapon. Sa paglibot ko sa Maynila, merong isang silent disease na tingin ko dapat binibigyan rin natin ng pansin. At yan ay ang mental health issues.
Paglibot ko sa bawat distrito ninyo, yung iba ayaw aminin, ayaw sabihin na merong ganitong problema. Ngunit ang tingin ko dyan, pag makakuha kayo ng gobyerno na marunong makinig sa inyo, then hindi na mangyayari ang iba na magpapakamatay na lang dahil wala silang makausap. Ako po ay isang ina, maaari niyo maging ate, makakaasa kayo, makakalapit kayo sa akin dahil ang puso ko ay bukas para marinig ko ang mga pangangailangan niyo. At ako'y nandito para gumawa ng solusyon kasama ninyo. Kaya gusto ko alam nyo, Aksyon Youth Manila, balang araw, makakalabas-pasok po kayo sa aking opisina dahil gusto kong marinig ang mga hinaing ng bawat distrito, bawat kabataan po at kung paano namin kayo maaaring matulungan. Dahil yan po ang rason kung bakit ako pumayag na maging katambal ng ating mahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. May puso ka na, may kamay ka pang mag-idisikulos. Saan ka ba? Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila, God first.